Wego, tama na muna yan. Pinapatawag tayo ni tatay. Teka lang, tatapusin ko lang tong huling salang. 6 na taon mo na iyang ginagawa. Dapat ka na ring magpahinga. Django, simula bukas. Sa'yo na mapupunta ang tindahan. Bakit naman ganoon, kuya? Siya ang panganay. Natural lang yon. 6 na taon akong nagpakakuba mula umaga hanggang gabi. Ni isang araw hindi siya nagtrabaho dyan, pangalawa. Pamilya tayo, di ba? Huwag na tayong magbilangan. Hindi mo nga alam kung gaano kalakas ang apoy na kailangan yan, eh. Nandito naman ang libro ng resipe ni Lolo. Matututunan ko rin yan. Linawin muna natin ang listahang ito. Ika-12 ng Marso, kulang ng 80. Ika-7 ng Mayo, kulang na naman ng 120. Kailanman ay hindi ako nandaya sa kwenta. Pinaparatangan mo ako, nakalista sa akin ang lahat ng petsa at halaga. At may gana ka pang sabihin hindi ka kumuha. Wala kang utang na loob, pinalaki ka namin tapos nananakawin mo lang ang pera ng pamilya. Simula sa araw na ito, ang tindahan at ang libro ng resipe ay mapupunta na kay Weidong. Hakutin mo na ang mga gamit mo ngayon, at huwag ka nang papasok sa bahay na to. Tandaan mo yung utang mo, huwag mong tatakasan. Xiaomin, Pinuntahan ako ng hipag mo. ano nang sinabi niya sa'yo? Sinabi niyang kinuha mo raw ang benta ng pamilya niyo. 6 na taon ko yung pinag-ipunan mula madaling araw hanggang gabi. Xiaomin, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Buong gabi kaming nag-usap ng mga magulang ko. Ano nang sabi nila? Sabi nila, wala ka raw permanenteng trabaho. At ngayon, nawala pa sa'yo ang tindahan. Hindi ko kayang makasama ka habang buhay ng ganito ang sitwasyon. Isinasauli ko na to sa iyo. Ano ba to? Ilang gramo ng star anise ba to? Paano naman ang lakas ng apoy? Nakuha mo ba ang tamang diskarte? Bukas, kailangan na nating magbukas ng tindahan. Ano nang minamadali mo, pinag-aralan ko pa nga eh. Kung hindi talaga kaya, kumuha na lang tayo ng kusinero para gawin yan. Hindi naman yan masyadong magastos. Hindi na kailangan, ako na mismo ang gagawa. Maliit na bagay lang to, akala mo ba mahihirapan ako? Ang mga gamit ko, mas gugustuhin ko pang mabulok na lang sa lupa. Kaysa ibigay sa kanila. Dito muna tayo magtiis ngayong gabi. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mabuhay tayo. Medyo tago nga lang ang lugar na to. Pero hanggat may kalsada, tiyak na may dadaan na tao. Binata, dito ka ba natulog kagabi? Tay, gusto ko po sanang upahan itong kubo ng matagalan. Magkano po ba ang upa rito kada buwan? Sa sira-sirang lugar na to, bigyan mo na lang ako ng 10 piso kada buwan. Magbabayad po muna ako para sa 3 buwan. Magtatayo po ako ng pwesto rito para magbenta ng mga nilutong karne. Magagamit pa ang balon sa bakuran, sariwa pa naman ang tubig niyan. E paano naman itong maskara ng baboy? Sige, 15. E itong isa, paano naman to? Aba, ang bango naman yan, pabili nga ng 2 guhit para matikman. Tikman niyo po muna, tay, libre lang yan, sige, sige. Ang sarap nito ah, tamang-tama ang timpla, hindi pwedeng libre lang to. Pahiwa pa nga ng sangkapat na kilo, iuwi ko pang pulutan. Tay, kung masarap po, pakirekomenda naman sa iba para dumami ang suki ko. Huwag kang mag-alala, ipagmamalaki ko to sa lahat ng kumpare ko. Binata, magkano naman ang 1 kilo nitong nilagang karne mo? Piso at 50 sentimo po sa maskara ng baboy, 2 piso sa tainga, at 2.5 piso naman sa dila. Pahiwa nga ng 2 guhit na maskara para matikman ng bata. Aba, ang sarap nga talaga. Kaso nga lang, masyadong tago ang lugar na to. Kapag hindi pa ito naibenta, hindi na ito sariwa bukas.
Tikman niyo po, libre lang ang unang kagat. Aba, pwede ang lasa nito ah. Kung nagustuhan niyo po, balik kayo at bumili ulit sa susunod. Masarap na talaga. Kaya lang ang layo naman kasi. Sa susunod na mapadaan na lang ulit ako. Anong amoy yon? Ang bango naman. Mayroon pa po dito. Heto ang huling ilang piraso. Tikman nyo na. Ang lasa nito, parang yung kinakain ko pa noong bata ako. Kamusta po ang lasa? Ang bango at ang sarap, araw-araw ka ba rito? Araw-araw po, pwede kayong pumunta kahit anong oras. Kayo po yung tumikim kahapon, di ba? Naalala ko na. Ito yung alamat. Tama. Yung mismong lasa nito, kuha-kuha yung sa Lao Chenjay. Nakakain ka na sa Lao Chenjay? Nakakain ka na sa Lao Chenjay? Higit 10 taon na. Ngayon ko lang ulit natikman ang lasang to. Bigyan mo ako ng 8 kilo. 8 kilo, mauubos niyo po ba yan? Iuwi ko to para sa mga tropa. Mga mapili sa pagkain kaming mga driver, pero paborito namin to. Tol, anong connection mo sa Lao Chenjay? Chen ang apelyido ko. Lolo ko si Chen Laojian, kaya pala. Hindi basta-basta ang makakagawa ng lasang to eh. Ako nga pala si Zudefa. Nagde-deliver ako ng mga kargamento, araw-araw akong napapadaan dito. Kuya Zu, salamat po sa suportan nyo. Wala yun, ano ka ba? Sa galing mong yan, hindi ka dapat nakatambay lang sa bulok na lugar na to. Sasabihan ko ang mga tropa. Siguradong bukas na bukas may mga dadayo rito para bumili sa'yo. Boss Chen, yung dati ha. Kalahating kilo ng tenga ng baboy, hiwain mo ng manipis. Makapal na hiwa naman sa dila. Masyadong manipis nung nakaraan, bitin ako. Ako kaya ang pinakaunang nakatikim ng luto niya rito. Nirekomenda ako ni Kuya Zu. Bigyan mo ako ng 3 kilo ng maskara ng baboy. Tito Zhang, may 20% diskwento po kayo ngayon. Anong problema? Boss, may nangyari, ano na naman yon? Ang lakas ng benta ng pwesto ng tatay mo sa estasyon ng Liang. Nagsilipatan na dun ang mga suki natin, paano siya nakakapagbenta. Wala nga siyang kawali eh. Kinuha niya yung lumang kawali ng lolo mo. Sinunod ko naman yung resipe. Anong mali, walang silbi kung sa resipe ka lang nakadepende. Kailangan nating agawin ang negosyo niya. Paano natin agawin? May lisensya ba siya? Nagtayo siya ng iligal na pwesto sa labas ng Liang. Walang permit para magnegosyo, tama. Si Mabiao ang may hawak ng lugar na yon. Malakas ako sa kanya. Boss Biao, tagay ko para sa'yo. Ikaw na sana ang bahala sa akin mula ngayon. Sabihin mo na, anong kailangan mo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Nagtayo ng pwesto yung nakababata kong kapatid sa timog ng syudad, inaagaw mga customer ko. Ikaw ang may hawak sa area na yon. Tapos, Boss Biao, wala siyang business permit. Nagbebenta siya ng walang lisensya. Madali lang yan. Boss Biao, kapag naayos to, sa'yo ang 30% ng kikitain ko kada buwan. 30%, magkano ba ang kinikita ng pwesto mo ngayon sa isang buwan? Kapag napaalis na natin siya, hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 kada buwan. Kakarampot na 1,000 lang ang 30% niyan. Boss Biao, bukod pa doon ang ibibigay ko kapag may mga okasyon at pista. Hindi ka lulugiin sa akin, sige. Isang tawag ko lang, ayos na yan. Maaasahan ka talaga, Boss Biao. Bukas, may papupuntahin ako doon para silipin yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tingnan natin kung ilang araw ka pang makakapag-angas. Ngayon, wala siyang permit at wala ring backer. Tingnan ko lang kung saan siya pupulutin. Sino ang may-ari ng pwestong to? May nag-report sa'yo. Nagbebenta ka raw ng walang permit. Ako po, teka, anong problema? Gaya nga ng sabi ko, may nag-report na wala kang permit. Ayon sa batas, kailangan mong itigil ang operasyon mo at ipasara to. Chen, hindi naman sa pinapahirapan kita, pero batas ang batas. Maayos naman siyang nagtitinda. Bakit niyo ipapasara? Wala ka bang alam sa food safety? Sa pamilya sa dito, sino ang nanagot ha? Hala, anong nangyayari rito? Ayusin mo muna ang mga papeles mo bago ka bumalik sa pagtitinda. Huwag mo nang hintayin bumalik pa ako rito. Kilala ko ang lalaking yon. Siya yung sigarito sa palengke. Siguradong may nanabotahe sa akin. Ay, pakitignan naman po saglit ang mga gamit ko. Pupunta lang po ako sa munisipyo.
Gusto ko po sanang kumuha ng business permit. Magtitinda po sana ako ng pagkain. Phil, upan mo to. Bumalik ka na lang kapag kumpleto na ang requirements. Paano po kumuha ng katibayan ng pwesto? Kailangan mo ng titulo ng lupa o formal na kontrata ng upa. Dapat may tatak din yan ng may-ari. Paano po kung pansamantala lang ang inuupahan at walang titulo? Di hindi namin maipoproseso yan. Dapat sa formal na pwesto ka nagtitinda. Nasaan ba ang sanitary permit mo? Pwede po bang unahin ko na muna to? Kailangan din ng pwesto para sa lisensya. Kung walang pwesto, paano nila tayo inspeksyonin? Wago. Sinabi na sa akin ni Tito Wu, ipinasara ang pwesto natin. Hindi tayo makakapag-operate ng walang lisensya. Walang titulo ng lupa ang Liangzhan, ang hayop na mabiyaw na yan. May lisensya ba siya sa pangungutong niya? Putik. Wala ring mangyayari. Kailangan nating humanap ng ibang pwesto. Humanap tayo ng lugar na hindi kontrolado ni Mabiyaw. Hawak niya ang buong timog ng syudad, saan pa tayo pupunta? Sa terminal ng bus. Sa night market ng terminal. Paano ang sistema sa night market? May pangkalahatang lisensya sila doon para sa mga nagtitinda. Hindi na natin kailangang kumuha ng lisensya at hindi rin yun sakop ni Mabiyaw. Magkano ba ang upa sa pwesto? 200 kada buwan. Sasamahan kitang tingnan bukas. Sige, puntahan natin bukas. Susunduin kita bukas ng umaga. Tito Liu, nandito na yung tropang sinasabi ko. Nagtitinda siya ng braised meat. Isa na lang ang natitirang pwesto para sa mga nagtitinda ng pagkain dito sa night market. Magkano po ang deposit? Magbabayad na po ako ngayon. 3 buwang deposit, 600. 200 ang buwan ng upa sa pwesto. Zone C, numero 17. Katabi ng pwesto ng cold noodles. Pwede na kayong mag-set up araw-araw simula alas 5 ng hapon. Kayo ang magdadala ng sariling nyong lamesa at upuan. Panatilihin nyo lang na malinis, pwede na kayong magtinda ngayong araw. Magsisimula na tayo ngayong gabi. Kaso wala pa tayong lamesa at upuan. Nasa Liangzhan pa yung mga kaldero at sangkap, kailangan pa nating balikan. May mga folding table at upuan ako sa kotse, ipapahiram ko muna sa inyo. Ako na ang bahalang maghakot ng mga kaldero at sangkap nyo. Salamat talaga, Kuya Zhu. Sus, wala yon. Tara na, maghakot na tayo ng mga gamit. Uy, may bago. Ang bango naman yan. Nagtitinda ba kayo ng braised meat? Opo, unang araw po namin ngayon. Ikaw ba yung galing sa Liangzhai sa may timog? Naikwento ka na sa akin ni Kuya Zhu. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng mesa at silya. Marami ako niyan. Boss, magkano itong nilagang karne? Piso't kalahati ang sa ulo ng baboy, 2 piso naman sa tainga. Pabili ng sangkapat na kilo nitong sa ulo, pakinipisan ang hiwa, kakainin ko sa biyahe. Ang sarap, mas masarap pa to kaysa doon sa tindahan sa Dongjing. Perfect talaga kapag pinares itong nilagang karne sa cold noodles. Kaya sabay ko na binili. Araw-araw ka ba rito? Babalik ako sa 1 linggo, bibili ulit ako. Araw-araw, mula alas 5 hanggang alas 12. Ipagsasabi ko sa mga kakilala ko kung gaano kasarap ang luto mo. Siguradong pagkagawa nila ito kapag nag-uwi ako. Tingnan mo nga yung nabili sa pwesto mo. Bakit naman siya napadpad sa night market? Sabi nila, ang haba raw ng pila sa pwesto niya, umaabot pa sa kabilang tindahan. Anong mapapala natin kung ipasara natin ang bulok niyang pwesto? Bakit ka nagmamadali? Makukuha rin natin ang sikreto ng lasa na yan, sa ayaw at sa gusto niya. Parehong tatay lang naman ang nagturo sa atin Bakit alam niya tapos ako hindi? Hindi si tatay ang nagturo. Ang lolo mo ang nagturo noon. Si Hao Chen, alas 7 pa lang, ubus na agad yung paninda mo. Ang mahal kasi ng bultuhan dito sa atin. Natatakot din akong kumuha ng marami, baka masayang lang. Mura sa bilihan doon sa Lin County. Bakit hindi ka na lang doon kumuha? 40 li ang layo nun, kalahating araw ang balikan, maantala pa ang pagtitinda ko. Hindi ba't araw-araw namang bumibiyahe si Kuya Zhao sa rutang yon? Bakit hindi ka na lang magpasabay sa kanya? Ang dami ko ng utang na loob sa kanya Bakit ka pa nahihiya kay Kuya Zhao? Kausapin mo lang, siguradong papayag yon. Sa lahat po ng mga pasahero. Ang biyaheng aalis mula sa istasyong ito patungong Shanghai, Nanjing, at Wuxi. Kapag hindi ko pa naayos itong pagkukuhanan ng paninda, hindi na tayo aabot sa katapusan ng buwan, Weigo. Binili ko dyan sa tabi, kainin mo na habang mainit pa.
Nabanggit sa akin ni Ate Zhang kagabi yung problema mo sa pagkuha ng paninda. Ang daldal talaga nun, hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Ano naman ang nakakahiya doon? Araw-araw akong bumibiyahe sa Lin County, madaanan lang naman. Kahit bayaran mo na lang ako kada biyahe. Hindi pwedeng wala kang kitain sa pagtulong sa akin, huwag mong sabihin ganyan lang kababa ang bayad. Kahit papaano, bakante naman ang truck ko pabalik eh. Hindi pwede yon, makokonsensya naman ako kung I take advantage kita. Ganito na lang. Kada biyahe, magtatabi ako ng 2 kilong nilagang karne para maiuwi mo sa anak mo, gawin niyang merienda. Sige, gawin nating 3 kilo. Yung sobrang kalahating kilo, libre ko na para kay Xiaoziu. Deal. Bukas, ilista mo na kung anong mga karne. At ilang kilo ang kailangan mo, tapos ibigay mo sa akin. 40 kilong maskara ng baboy, at 15 kilong tainga. 40 kilo, ang bilis namang lumago ng negosyo mo. Dagsa kasi ang mga tao sa night market. Kulang pa nga itong ibebenta ko, huwag kang mag-alala. Bukas bago mag-alauna ng hapon, ay de-deliver ko na yan sa pwesto mo. Siyempre, garanti sa saliwa. Halina kayo, mag-celebrate muna tayo. 20 taon na akong nagmamaneho. Maagang kinuha ni Lord ang misis ko. Kaya kaming mag-ama na lang ang umaasa sa truck na ito para mabuhay. Ilang taon na nga pala si Xiaoziu. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Grade 8 na, okay naman ang mga grades niya. Magastos na lang talaga. Kung ganito palagi ang benta, hindi na sasapat ang isang pwesto lang sa night market. Nag-ipon nga ako eh, gusto ko na sanang umupa ng formal na pwesto. Tama, dapat may sarili ka ng pwesto. Pansamantala lang naman kasi dyan sa night market. Minsan nga nung nag-long drive ako, sobrang nagulat ko yung isang driver. Akala niya yata manghold up ako eh, hahaha, ayos. Kayo talagang dalawa, kung mag-inuman parang tunay na magkapatid ah. Area number 12, 20 square meters. Kasama na tubig at kuryente, 2,100 ang upa para sa 6 na buwan. Tapos 500 naman para sa renovation deposit. Pakibilang na lang po. Pakikuha na lang ang mga papeles para sa lisensya, tapos ipasa mo sa akin. Kung may problema, lapitan mo lang ako. Bago po lumabas ang lisensya, pwede na po ba akong pumasok para mag-renovate? Naibigay ko na sa iyo ang susi, kaya pwede ka nang pumasok kahit kailan. Weigo, nandito kaming mga tropa mo para suportahan ka. 2 kilong maskara nga, makapal ang hiwa. Halika kayo, dito tayo, ito yung pwesto. Ano iyang kinukunan nyo ng video? Anong tindahan to at ang daming tao, yung Weigulu? Wei, hindi mo pa ba natitikman? Pare, tingnan mo naman ang pila, umaabot na hanggang dulo ng kanto. 30 taon na akong kumakain ng luway. Pero sa'yo lang talaga ang pinakamasarap at pinakatama ang timpla. Manong, balik-balik po kayo, araw-araw na po kami nandito. Xiao Chen, hulaan mo kung magkano kinita natin ngayon. 460 sa isang araw. 460. Kahit bumiyahe pa ako sa Kapitolyo, hindi ako kikita ng ganito kalaki. Doblehin natin ang stock bukas. Kulang pa ang paninda natin ngayong araw. Boss Chen, yayaman ka na nito. Unang araw pa lang to. Dahil to sa tulong ninyong lahat. Ako nakukuha ng paninda para bukas mamayang gabi, gumawa ka na ng listahan. Bibilhin mo ba lahat ng ulo ng baboy doon? Tara, ililibre ko kayo sa labas. Xiao Chen, hindi ba hipag mo yung babaeng dumaan kanina? Hayaan mo na siya. Xiao Chen, nakita mo ba? Yung authentic Chen Jin sa tapat, kitang-kitang inaagawan tayo ng customer. Nakita mo na, pero wala kang gagawin. Nilagay pa niya, resipe raw ng pamilya. Ikaw kaya ang talagang natuto ng gawaing to. Walang mararating kung puro salita lang. Lasa pa rin ang babalikan ng mga customer. Nagtanong-tanong ako tungkol sa kusinero sa tapat. Retirado raw siya sa Kapitolyo, fan ang apelyido. Sino ang kumuha sa kanya? Kuya mo ang humanap sa kanya gamit ang mga koneksyon ni Mabiao. Halos parehas lang naman ang amoy ah. Kalahati pa ang presyo sa kanila. Tikman mo para malaman mong malayo ang lasa niyan sa atin. Kumonti ang tao natin ngayon. Paano kung kalahati pa rin ang presyo niya bukas?
Hindi aabot ng 3 araw yang kalahating presyo niya. Hindi niya kakayanin ang puhunan yan. Paano kung ituloy niya kahit nalulugi na siya? Hindi nagsisinungaling ang lasa. Tignan natin paglipas ng 3 araw. Ang layo ng lasa. Sa kanila, tumatagal ang lasa, pero sa'yo, pagkalunok ay nawawala agad. Magkano lang ba ang kinita natin ngayon? Kulang pa pambayad sa upa. Laufan, kaya mo ba talaga to o hindi? Sinunod ko naman ng maigi ang nasa libro. Wala akong pinalagpas na kahit isang hakbang. Bakit magkaiba ang lasa? Saan ba ako nagkamali? May sarili siyang diskarte at timpla sa pagluluto. Hindi mo yon matututunan kung puro ka lang basa sa libro. Anong ibig mong sabihin? Hindi kumpleto ang nakasulat sa libro. Nasa diskarte at apoy lang yan para lumabas ang sarap. Nasa isip niya yon, wala sa papel. Sinasadya talaga yon ng matanda. Puro basic lang ang isinulat niya. Huwag kang mag-alala, kahit wala sa notebook, alam yan ng mga tauhan niya. Ibig mong sabihin, sa kanila natin kukunin. Maupo muna kayo, Mang Fan. Gagawa tayo ng paraan mamaya. Ate Zhang, nakabili ka na ba ng nilagang karne ni Weigo? Masarap nga eh. Bakit? Anong meron? Huwag mong ipagkakalat ha, pero may hinahalo siya sa karne niya. Kung hindi, bakit ganun kasarap yun? Ano namang hinahalo niya? Mga kemikal na pampalasa. 2 araw nagtae ang kamag-anak ko nung kumain yan. Grabe, totoo ba yan? Bumili pa naman ako ng kalahating kilo para sa anak ko. Nagmamalasakit lang ako kaya ko sinasabi sa'yo. Nasa sayo na yan kung maniniwala ka o hindi. Pagkakain ko ng karne ni Weigo kahapon, nagtae at nagsuka ako pag-uwi. Sa panahon ngayon, kahit ano na lang nilalagay nila sa pagkain. Kumakalat ang balita na may hinahalo ka raw na kemikal sa karne mo, totoo ba? Wala. Kahit katiting wala akong nilalagay. Naniniwala ako sa'yo. Pero sabi kasi ng asawa ko may sumakit daw ang tiyan, kaya pinagbawalan akong bumili. Ayos lang yan. Lalabas din ang totoo makalipas ang ilang araw. Yung hipag mo ang nagkakalat ng chismis. Nagbayad pa siya ng tao para magkunwaring sumasakit ang tiyan sa tapat ng pwesto mo. Sigurado kang siya yon. Kitang-kita ko siyang may binubulungan sa bilihan ng gulay. Yung nagkukunwaring may sakit sa labas, pinsan niya yon. Sumakit ang lalamunan ng anak ko pagkakain yan, magpaliwanag kayo. Walang problema ang karneng ito. Baka sa ibang bagay nakuha ang pananakit ng lalamunan niya. E paano yung mga kumakalat na chismis sa labas? Gawa-gawa lang nila yon. Papupuntahin ko ang mga taga-health center para suriin ito sa harap ng lahat. Pag may nakita silang mali, ipapasara ko to at tatanggapin ko ang parusa. Ako na mismo ang nagre-request na test ang lahat ng ibinebenta naming karne. Mas mabilis, mas mabuti. Kayo po ba mismo ang nagre-request ng inspection? Hindi dahil sa may nagreklamo sa inyo. Dahil kayo ang nag-request, kailangang gawin ang inspection sa harap ng publiko. Sa makalawa, 10:00 ng umaga. Kukuha kami ng sample at ilalabas agad ang resulta. Hihintayin ko yan. Lumapit-lapit kayo rito para makita nyo ng malinaw. Nakahanda na ang lahat, sige lang, suriin nyo kung gusto nyo. Buong star anise. Cinnamon, saoko, at Angelica Root na bultuhang binili galing links yan. Mga pangunahing pampalasa. Ito panuri para sa nitrite at food coloring. Lalabas ang resulta sa loob ng 15 minuto. Malay ba natin kung pinalitan na niya ng maaga yung mga sangkap? Gumamit lang siya ng magaganda dahil may inspeksyon. Hahaha, kitang-kita ko kung anong mga sangkap ang ginagamit niya araw-araw. Bago kayo gumawa ng chismis, sa akin muna kayo magtanong. Saksi rin ako riyan. Mula pa sa night market hanggang ngayon, hindi nagbago ang mga sangkap niya. Walang nakitang nitrite at food coloring. Pumasa ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa pagod nyo. Ano, narinig nyo ba? Pasadong-pasado, kung sino man ang magsismis, isampal nyo sa mukha nila itong report. Ididikit ko to sa mga poste ng kuryente roon sa night market. Napakaraming dumadaan doon. Magdikit din ng tig-isa sa East Gate at South Gate. Para makita ng lahat ng mga nandito lang sa paligid. Pabili nga ng kalahating kilo ng ulo ng baboy. Pasensya na nga pala, naniwala kasi ako sa chismis nitong mga nakaraang araw. Ayos lang yun, basta bumili ka lang lagi rito. Sinabihan pa man din kitang may problema sa mga tinda mo.
Nang makita ko yung report, napagtanto kong ang dumi talaga ng bibig ko. Bibili na lang ako ng kalahating kilo bilang bawi at tawad sa'yo. Bumili ka ng 1 kilo, hahaha, pabili nga ng 1 kilo ng tainga ng baboy. Nitong nakaraang ilang araw, hindi ko sana pinaniwalaan yung mga sinasabi ng iba. Libre na lang to para sa'yo. Kapag may nagpakalat ulit ng chismis, ipagtanggol nyo naman sana ako, ha? Naman, makakaasa ka. Kung saan-saan na nagdikit ng report si Ate Zhang. Alam na ng buong bayan na walang problema sa mga tinda niya. Mga walang silbi, puro kayo walang kwenta. Hindi na ubra ang mga chismis natin. Masikat na siya ngayon kaysa dati, anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin siyang palawakin pa ng palawakin ang negosyo niya? Hanggat hindi natin naayos yung problema natin sa lasa, mawawalan lang ng saysay ang lahat. Hindi ba ang sabi mo, hindi natin kayang kopyahin yung mismong pagtimpla niya sa apoy? Hindi ko nga makuhang kopyahin. Pero yung tauhan niya na araw-araw nakabantay sa kanya, sigurado akong kabisado na yon. 20 kilo ito. Tumaas kasi ang presyo sa Lingxian, kaya ang tagal ko pang nakipagtawaran bago ko na ibaba ulit ang presyo. Maraming salamat sa abala, Kuya Zhu. Yung 1.5 kilo mo para rito, hiniwa ko na at nilagay sa tabi ng kaldero. Sa tuwing kumakain ako nito, pakiramdam ko mas sumasarap kaysa nung huli. May palihim ka bang hinahalo rito? Nilagyan ko. Nilagyan ko yan ng 6 na taong paghihirap. Sige na, aabutin ko pa yung mga kargamento mamayang hapon. Babalik na lang ako mamayang gabi. May may-ari ng karinderya na nagtanong kanina kung nag-uhulisali ka raw ba. Sabihin mo, bumalik siya mamayang hapon. Hindi naman minamadali yung hulisale na yan. Unahin muna nating masigurado yung benta sa mga ordinaryong mamimili. Ikaw talaga, masyado kang maingat. Kung hindi ka pa mapapalaki, liliit na ng liliit ang tingin mo sa pwesto mo. Alas 3 hanggang alas 7, walang tigil ang trabaho. Ang mga kayang magtiis sa hirap, maiwan. Alas 3, hindi ba't madaling araw yon? Magkano ba ang sahod kada buwan? 150, sagot na rin ang tanghalian. Sanay ako sa madaling araw. Nagtitinda kami ng tokwa sa bahay, mas maaga pa kami ron, kayang-kaya ko yan. Ako na sa paghuhugas at paglilinis. Hindi ko na kasi kaya yung mabibigat na trabaho eh. Kayo na po ang bahalang mag-ayos. Kuya Chen, kahit ano gagawin ko, kung anong iutos nyo, susundin ko po. Ate Son, ikaw sa paghihiwa ng karne. Manong, ikaw sa paghuhugas. Si Yauman, aralin mo yung mga rekado. Magsuot kayo ng lumang damit bukas, paniguradong matatalsikan kayo ng mantika. Ahunin nyo yung karne ng ulo ng baboy at hugasan nyo ng 3 beses. Kuskusin nyong mabuti sa bawat hugas. Tanggalin nyo yung kulani sa likod ng tenga, huwag na huwag nyong ititira yon. Suriin nyo bawat isa, kapag may nakalusot na isa at nakain yan ng customer, sira tayo. Masisira ang pangalan natin. May dala na akong sarili kong kutsilyo. Mas matalas to kaysa dyan sa inyo. Sige manood ka, pero huwag mong patigilin yang kamay mo. Balatan mo yung mga rekado doon sa basket. Maaasahan talaga tong batang to ah. Mas mabilis pa ang kamay kaysa sa paa. Tikman mo, tandaan mo ang lasang yan. Kuya Chen, ang sarap naman nito. 100 beses na mas masarap kaysa sa mga tinda doon sa probinsya namin. Iuwi mo na yan para sa hapunan nyo. Kainin nyo yan ha, huwag mong tipirin. Maraming salamat po, Kuya Chen. Chen, nakakuha ka ng magaling na bata. Mas masipag pa yata sa'yo. Anong tinitingin-tingin mo? Lakad, aray, dahan-dahan lang ang sakit. Kapag sinabing lumakad, lumakad ka, dami mo pang satsat. Boss, luto na ba yung order ko? Luto na, andyan na agad. Xiao Chen, nakita mo ba yung lalaki't babaeng dumaan kaninang hapon? Pinsan iyon ni Mabiao. Kilalang marahas yan sa loob ng kooperatiba. Pinsan ni Mabiao. Yung ex niya nga, binugbog at pinalayas, nabali pa ang ilong eh. Huwag na tayong makialam sa buhay ng may buhay. Sige, tatahimik na ko. Umuwi ka na't magpahinga ng maaga. Bukas na lang ulit, kita-kits. Kuya Chen, pwede ba sana akong bumali ng kalahating buwang sweldo? May emergency kasi sa bahay, kulang pa kami ng 200 para sa tuition. Ilang beses na kasing naniningil ang eskwelahan eh. Kunin mo to. Yung sobra dyan, isipin mo na lang na bonus mo. Kuya Chen, masyadong malaki ito. Sabihin mo sa kapatid mo, mag-aral siyang mabuti. Edukasyon pa rin ang pinakamahalaga sa lahat.
Kuya Chen, pangako, pagbubutihan ko pa ang trabaho ko. Mang Sun, kamusta naman ang asawa mo sa trabaho niya kina Weigo? Ayos naman, kaso masyadong maaga ang gising eh. Araw-araw, alas 3 pa lang ng madaling araw, umaalis na siya. Balita ko, may kinuha raw siyang bagong tauhan ah. Ano nga uli ang pangalan noon? Liu Xiaoman, galing ng probinsya. Masipag naman yung bata, kaso problema niya ang tuition. Kulang pa raw eh. Mahirap talaga ang pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Magkano pa ba ang kulang niya? Sabi ng asawa ko, ilang daan pa raw eh. Araw-araw nagtitipid ang batang yon para lang makapagpadala ng pera sa pamilya niya. Saan ba nakatira yung batang iyon? Naghahanap kasi ng kargador yung kamag-anak ko. Gusto ko sanang tanungin kung gusto niyang pumasok. Parang doon lang sa may hilera ng mga maliit na bahay sa timog ng palengke. Nagtanong-tanong na ako. Liu Xiaoman ang pangalan niya. Kulang ng 800 sa tuition at talagang walang-wala. 800, madaling gawa ng paraan ang halagang yan. Huwag mo siyang kakausapin sa palengke. Kapag may nakakita sa'yo, sira ang plano. Ako na ang pupunta mamayang gabi. Ikaw si Xiaoman, tama ba? Kuya ako ni Weigo, gusto sana kitang makausap sandali. Wala namang sinabi si Kuya Chen na pupunta ka ah. Huwag kang kabahan, gusto lang kitang tulungan. Bibigyan kita ng 300 kada buwan. Tapos may bonus ka pang 1,000 sa katapusan ng taon. Hindi may pang matrikula ka na. Anong trabaho yan? Araw-araw pagkatapos ng trabaho. Isulat mo ang lahat ng hakbang na nakikita mong ginagawa niya at ibigay mo sa akin. Ayoko, mabait sa akin si Kuya Chen, hindi ko magagawa yan. 1,000, kunin mo na ngayon. Sapat na yan para sa tuition at tutor ng kapatid mo. Eh ako, hindi ko kaya. Paano naman ang pangarap ng kapatid mo? Pag hindi pa kayo nagbayad, hindi na siya makakapag-exam, di ba? Araw-araw mong isulat, tapos itago mong mabuti. 1 beses sa 1 linggo ko kukunin. Walang makakaalam. Mga hakbang lang ang isusulat ko. Wala na akong ibang gagawin. Yung Baizi at iba pang sahog, ilagay 3 minuto pagkalagay ng cinnamon. Pumapaklayan kapag napaaga. 3 minuto. Pakuluan ng 40 minuto. Tawagin mo ko pag oras na. Sige po, Kuya Chen, ako nang bahala. Ang Baizi, 3 minuto pagkatapos ng cinnamon. Pakukuluan ng 40 minuto. Ang star anise, ilagay pag kumulo na ang tubig. Ilagay lahat ng sahog at pakuluan ng 40 minuto. Alas 5, buksan ng kaldero. Ngayon, pakukuluan natin ng 2 oras. Mas nanunuot ang lasa sa bagong timplang ito. Naisulat na ang mga peking hakbang. Xiaoman, pagkasara natin mamaya, maiwan ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Sige po, Kuya Chen. Hindi mo na kailangang pumasok bukas. Ibibigay ko sa'yo ng buo ang sahod mo. Kuya Chen, bakit po? Kahit 1 kusing, walang kulang sa pera mo. Kuya Chen, patawad po. Magaling, bata. Laufan, lumabas ka bilis, tingnan mo to. Iba ang mga hakbang. Pinalitan niya ang paraan ng pagluto kamakailan. Wala akong pakialam kung pinalitan niya o hindi. Sundin niyo lang yan. Ngayon, mismong tauhan niya ang mainat na nagsulat niyan. Hindi yan pwedeng magkamali. Kalahating taon na walang reklamo. Pinakamataas ang rating niyo sa kalinisan. Ang galing mo talaga, bata. Tito Liu, gusto ko sanang mag-apply para sa permanenteng pwesto sa umaga. Yung katabi sana nung sa night market. Magtitinda rin po ako sa araw. Baka iniisip niyong hindi ko kaya mag-isa, kumuha na po ako ng tao. May magbabantay po sa umaga. Ako na po ang bahala sa pag-supply at pag-check ng kalidad. May bakanting pwesto sa area ni sa umaga. Ang deposit ay 600 at 250 naman kada buwan. Kasama ang unang buwan at deposit, 850 lahat. Sabi niyo po ay alas 7 hanggang alas 5. Sakto iyon bago mag-night market, kaya parang buong araw na rin tayong bukas. Bukas na bukas din po, magbubukas na kami. 6 na buwan lang ang nakalipas, nanginginig pa ang mga kamay mo noong nagbabayad ka ng deposit. Ngayon, hindi ka naman lang kumukurak.
Pwede bang i-take out para mabitbit ko sa biyahe? Pabili na po ng kalahating kilo. Naka-vacuum pack po yan, kaya walang problema kahit abutin pa ng isang araw sa biyahe. Adson, nasaan po si Xiao Chen? Hindi na naman po siya pumasok ngayon. Nagbukas po kasi siya ng bagong pwesto malapit sa bus station. Kaya nagpapabalik-balik siya sa dalawang tindahan. Pagka-deliver ng mga paninda sa umaga, dumidiretso siya doon para magbantay. Dalawa na ang tindahan niya. Grabe talagang magbanat ng buto ang batang iyon. Sinabi mo pa, 2:00 pa lang ng madaling araw, gising na iyon para maglaga ng sabaw. Pagdating ko ng 3:00, nakapagluto na agad siya ng isang kaldero. Nai-deliver na ng maaga yung mga paninda para bukas. Bumaba na naman ng 5 sentimo yung presyo ng ulo ng baboy sa kabilang bayan, ayos. Kasya na pang 2 araw itong mga dumating. Xiao Chen, may may-ari ng karinderya na nagtatanong ng wholesale price mo. Gusto raw nilang maging regular na umorder sa'yo. Sige, tatawagan ko siya bukas para mapag-usapan namin yung dami at presyo. 6 na buwan lang ang nakalipas, namomroblema ka pa sa may gate ng Liangzhai kung may bibili ba ng tinda mo. Ngayon, sila na mismo ang naghahabol para maka-order sa'yo. Sabi ng mga tao sa labas, nagbukas daw ng 2 tindahan yung pangalawang anak nyo at kumikita ng libo-libo kada buwan. Pumunta ka bukas at silipin mo kung kailangan pa niya ng tao doon. Papapayag kaya siyang pumunta ako doon. CJ, titingnan ko bukas. Paano ba naman? Nakita kong busy siya eh. Nahiya na akong lumapit. Aba, hindi ba si Kyuchento? Hinahanap niyo po ba si Weigo? Magsasara na rin po kami maya-maya. Hintayin niyo na lang po muna siya. Weigyo, nandito si tatay para dalawin ka. Hindi ko kasi naibigay sa'yo itong sapatos na ginawa ng nanay mo. Lumalamig na ang panahon, sutin mo to. Ibalik mo na yan. Pamilya tayo. Masyado lang naging padalos-dalos ang mga nangyari noon. Ngayong nakabangon ka na, tayo sanang wala akong pamilya. Anong sabi niya? Galit pa rin ba siya? Palipasin muna natin. Lumakas na ang loob niya ngayon, hindi na niya tayo kinikilala. Boss Biao, nung huling ipinasara natin ang pwesto niya, hindi pa rin siya natinag. Ano po ang plano niyo ngayon? Nung nakaraan, parang isang suntok lang yon. Ngayon, 3 sulok natin siyang atakihin. Boss Biao, paano po natin siya atakihin? Una, may utang na loob sa akin si Mang Zhao sa pamamahala ng palengke. Tataas ng 3 beses ang upa sa pwesto niya. Pangalawa, kung sino man ang maglakas loob na mag-deliver ng mga paninda sa kanya, dodoblehin ang bayad nila sa pwesto. Isang salita ko lang yon. Umaasa siya sa mga driver ng kargamento para kumuha ng mga paninda mula sa labas. Kailangan din nating putulin ang linyang yon. Pangatlo, irereklamo mo siya na lumalagpas na siya sa limitasyon ng negosyo niya. Hihilingin mong suriin ulit ang lisensya niya at ipapabitin natin yon ng kalahating buwan. Ako na ang bahala dyan, gamay ko yan. Bukas na bukas din, ipapasa ko na ang mga papeles. Sabay-sabay nating gagawin ang 3 planong ito. Kahit gaano pa siya katigas, hindi niya ito kakayanin. Boss Biao, kapag nagtagumpay tayo, yung 30% kita. Hindi sapat ang 30%. Gawin nating 50%. Sige, 50%. Ayos, napag-usapan na natin yan. Kanya-kanya na muna tayong trabaho. Makikita natin ang resulta sa loob ng 1 linggo. Weigo, may masamang nangyari. Anong nangyari? Naglabas ng abiso ang palengke. Simula sa susunod na buwan, sobrang tataas daw ang upa sa mga pwesto mo. Sa pwesto ko lang ba ang tataas? O sa buong palengke? Tignan mo, yung hilera lang ng 6 mong pwesto ang tataas. Yung ibang lugar, ni 1 sentimo walang tinaas. Si Mabiao. Sigurado ako, magkasabwat sila ni Mang Zhao sa opisina. Ang pagtaas ng upa ang unang atake nila.
May susunod pa panigurado. Paano na yan? Anong gagawin mo ngayon? 1,050 piso kada buwan. Ubus lahat ng kikitain mo dyan. Tiisin muna natin, tingnan natin kung ano pang mga pakulo niya. Chen, wag mong pilitin ang sarili mo kung di na kaya. Kung di na talaga kaya, Ate Zhang, kaya niyang kontrolin ang upa natin. Pero hindi niya maagaw ang kabuhayan ko. Ang tigas talaga ng ulo ng batang to. Sa tingin ko, mahihirapan na talaga tayo ngayon. Kaninang umaga, nagpasa ng formal na reklamo ang hipag mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Pagtaas ng upa, pagputol ng supply, pati inspeksyon ng lisensya, sabay-sabay nilang ginawa. Paano na yan? Ngayon at bukas, wala tayong paninda. Hindi naman pwedeng walang laman ang... Pwesto natin. Buhay pa naman ang koneksyon ni Kuya Zhu, kaya pa natin kumuha ng supply mula sa Lin County. Boss Chen, may paninda pa ba tayo bukas? Bukas, may kukunin na isang bagsak ng supply si Kuya Zhu mula sa Lin County. Sa makalawa, babalik na sa normal ang lahat. Sabi ng Mr. Ko, may nagpakalat daw ng banta sa East Street na wag na akong magtrabaho sa'yo. Ano ba ang desisyon mo? Ayaw ko sanang umalis. Kaso, nagtitinda ng tokwa ang Mr. Ko sa East Street. Natatakot siya. Naiintindihan ko. Pag-usapan niyo muna ni Lawson, hindi kita pipilitin. Chen, gusto nilang puwersahin ang mga tao sa paligid mo na isa-isang. Umalis. Alam ko. May problema. Kuya Zhu, anong nangyari? Hinarang at kinuha nila ang truck ko. Sabi nila, sumobra daw sa bigat ang karga ko at lumabag ako sa batas. Kailangan ko raw magbayad ng 5,000 bago ko makuha ang sasakyan. Saan nila hinarang? Sinong kumuha sa may silangang checkpoint ng bayan? Mga tauhan yun na binayaran ni Sun Ziqiang, yung pinsan mismo ni Mabiao. Kuya Zhu, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Anong problema ang sama ng timpla ng mukha mo? Kinuha nila ang truck ni Kuya Zhu. Pinutol na rin nila ang ruta natin sa supply. Kagabi, alas 11, dito nila hinarang. Sumobra daw ng 300 kilo, kaya may multang 5,000. Wala namang laman ang truck ko. Paano naging sobra sa karga yon? Sabi nila, nakabase daw sa bigat bago bumiyahe, tapos naraupunan ang resibo sa timbangan. Hindi nga ako sumampa sa timbangan eh. Chief, pwede bang makita ang papeles sa pag-impound ng sasakyang to? Ikaw ba ang may-ari? Kung hindi, wala kang karapatang makita. May-ari lang pwede. Ako ang may-ari, patingin ako. Nasaan yung resibo sa timbangan? Bakit nyo sinasabing overloaded ako? Nasa presinto na nakafile ang resibo. Kung may reklamo kayo, pwede kayong mag-apela. Pero hindi muna pwedeng dalawin ang sasakyan. Kuya Zhu, walang mangyayari kung magwawala tayo rito. Yung 5,000, sinadya talaga nila yan para sumakit ang bulsa mo. Pero sapat lang para hindi ka na magsampa ng kaso. Puntirya ka talaga ni Sun Ziqiang. Ako ang ginagawang sampulan. Ako talaga ang target niya. Nadamay ka patuloy. May 1,200 ako rito, kunin mo muna pandagdag. Huwag ka nang tumanggi, wala ka pangang pambayad sa upa nung 2 pwesto mo. Itabi mo na tong pera para sayo. Mas importante yung sasakyan mo kaysa sa upa ko. Kung hindi mo mababawi ang sasakyan, paano kakikita? 5,000 yon, barya lang tong 1,200. Gagawa ako ng paraan. Kunin mo muna to, gagawan ko ng paraan yung kulang. 20 taon na akong namamasada. Ngayon lang ako ginanito ng sobra. Mababawi mo rin ang sasakyan, wala naman silang matibay na ebidensya. Hindi nila mapapatagal yan. Ikaw na nga tong gipit na gipit, inaalala mo pa ako. Hayaan mo muna yung tungkol sa sasakyan. May itatanong sana ako. Tungkol doon sa mga supplier sa Lin County. Bukod sa iyo rito sa probinsya, may iba pa bang pwedeng kumuha? Wala na. Ayaw bumiyahe ng malayo ng mga maliliit na negosyante, bawal naman ang sariwang produkto sa mga bus. Maliban na lang kung ikaw mismo ang magbibiyahe. Magandang araw, Tito Chen. Mag-entrance exam na sa high school si Zhu, di ba? Kamusta naman ang pagre-review niya? Ayos naman. Sabi ng teacher, konting sipag pa, makakapasa na siya sa first high school. Kuya Zhu, ako na nang bahala gawa ng paraan yung multa, huwag kang mag-alala. Heto ang 500, idagdag mo sa naunang 1,200. Ibayad mo muna at baka sakaling ibalik na ang sasakyan. Kuya Fi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yon?
Nagbanta si Mabiao kapag tinulungan pa raw kitang maghakot ng kargamento. Sa susunod, hindi na raw sasakyan ang kukunin kundi tao na. Ako na lang ang tatay ni Xiao Zhou. Kapag may nangyari pa sa akin, paano na ang batang yan? Mas mahalaga si Xiao Zhou. Naiintindihan ko. Weigo, hindi sa iniiwasan ko ang gulo Kuya Zhou, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung ako rin ang nasa kalagayan mo at may anak, ganoon din ang gagawin ko. Tanggapin mo na ang perang ito. Pangdagdag sa pambayad ng entrance exam ni Xiao Zhou. Hindi pwede, kailangan mo rin to Kuya Zhou, hindi na lang to basta tulong. Para kay Xiao Zhou ang perang yan, kaya kunin mo na. Nagmahal na ba? Piso't 50 sentimos lang to noong nakaraang linggo ah. Tumaas kasi ang puhunan namin, hindi ko na kayang saluhin. Pasensya na po. Xiao Chen, napansin kong halos walang tao sa pwesto mo sa night market ngayon ah. Nang magtaas kasi ako ng presyo, kalahati agad ng mga suki ko ang nawala. Wala nang supply galing Lin County at takot namang magbenta ang mga lokal dito. Anong plano mong gawin? Pinag-iisipan ko pa. Kung wala talagang paraan, magbibisikleta na lang ako papuntang Lin County para kumuha. 20 kilometro rin yon. Magbibisikleta ka para maghakot. Papatayin ka niyan sa pagod, tapos kulang pa rin yan para ibenta. Mas mabuti na yon kaysa sa wala akong paninda. Aalis ako bago mag-umaga, makakabalik din ako bago magtanghali. Dahan-dahan lang, baka naman ibuwis mo na ang buhay mo kakatrabaho. limang kilo. Nagbisikleta ka nang may dalang 15 kilo mula sa layong 20 kilometro. Gusto mo na bang mamatay? Sapat na. Sapat na to para maibenta ngayong araw. Tignan mo nga ang sarili mo, namumutla ka na sa pagod. Bukas, hindi ka na pwede bumalik doon, naiintindihan mo. Xiao Chen, bukas, hihiramin ko ang tricycle ng pinsan ko para samahan ka. Huwag na, may sarili ka ring pwesto na kailangang asikasuhin. Boss Chen, ayos ka lang ba? Ang putla mo yata. Ayos lang ako, hindi lang nakatulog ng maayos kagabi. Mas maraming pagpipilian doon sa kabila at mas mura pa. Nag-iba ulit ang lasa nung nasa tapat. Mas masarap na kumpara noong isang linggo. Kaya ayun, lumipat na lahat ng mga tao doon. Halos parehas na ng lasa ng sayo yung tinda sa tapat na yon. At mas mura pa ng 20 sentimos. Kung sa tingin niyo po ay masarap, bumalik po kayo rito. Kung hindi naman po, hindi ko kayo pinipilit. Wasakin niyo yan. Tatawag ba tayo ng pulis o hindi? Walang mangyayari kahit mag-report pa tayo. May malakas silang kapit. Sinabi ko na sa'yo tandaan mo, magagamit mo yan. Huwag kang mag-alala, nailak ko sa kabinet sa bahay. Walang sino man ang makakakuha niyan. Pare, gusto mo bang tikman ang totoong timpla? Sa unang 3 araw ng pagbubukas, may 20% bawas sa lahat. Tunay na sikretong timpla ng pamilya. Lahat ng nakatikim, sinasabing masarap. Andyan na. Ginagawa talaga nila ang lahat para mamatay ka sa pag-aalala. Hinayaan mo lang silang magbukas, hindi ka man lang nag-aalala. Sinira na nga iyong pwesto sa istasyon. Tapos dito naman, iniipit ka nila. Ilang araw ka pa ba tatagal? Ate Zhang, malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Uy, parang pareho lang ang lasa nito dun sa kabila. Totoo, halos magkalasa sila ng tinda ni Weigo. Mas mura pa ng 20 sentimos. Chen, katitikim ko lang. Halos parehong-pareho talaga ang lasa. Mas sumarap kumpara noong nakaraang linggo. Patingin niya, patikim ako. Ano, kamusta? Pwede na, pero may kulang pa rin sa pinakalasa niya. Pero hindi mapapansin ng mga ordinaryong tao ang pinagkaiba niyan. Ngayon ang pinakamasarap nilang timpla. Palipas ng ilang araw, panigurado sasablay na ang lasa niyan. Anong ibig mong sabihin? Kusa bang pumapangit ang lasa niyan?
Huwag mo na munang isipin yan, kailangan pa nating magtinda mamayang hapon. Kahit magkano ang mabenta, ayos na yon. Boss Chen, pasensya na doon muna ako bumili sa kabila ngayon. Naku, wala yon, ayos lang po. Hindi naman sa hindi masarap ang tinda mo. Kaso mas mura kasi doon sa kanila eh. Maliit lang kasi ang pensyon ko. Naiintindihan ko po, Manang. Kailangan po talaga nating magtipid ngayon. Boss Chen, pakitadtad niya ng kalahating kilo, yung nakasanayan. Salamat po at bumabalik pa rin kayo, Manong. Iba pa rin talaga ang linamnam ng timpla mo kumpara sa kanila. Huwag kang mawala ng pag-asa, andito pa kaming mga suki mo. Kumain ka muna, hindi ka na naman nananghalian o. Ano bang iniisip mo? Ate Zhang, balak ko munang isara ang pwesto ng isang araw. Magsasara, kapag nagsara ka ngayon, lilipat lahat ng customer natin doon sa kabila. Mas mahirap na iyan kapag binuksan pa ulit. May kailangan lang akong asikasuhin sa bayan ng Lin. Isang araw lang. Babalik din ako. Anong meron at kailangan mong umalis ngayon din? Kukunin ko lang yung iniwan sa akin ni Lolo. Sige, umalis ka na. Ako na ang bahala sa pwesto natin bukas. Yung mga hindi mabebenta, dadalhin ko sa night market para maubos. Huwag kang mag-alala, walang masasayang. Simot lahat yan, ako nang bahala. Excuse me po, kayo po ba si Boss Chen Weigo? Ako nga. Bakit? Anong maitutulong ko? Katrabaho po ako ni Xiao Ming. Nasa ospital po siya. Binugbog siya ni Sun Ziki ang kaya nabalian ng tadyang. Hindi po niya alam na pupunta ako rito para kausapin kayo. Kailangan po kasi ng 500 para sa pambayad sa ospital. Walang pakialam si Sun Ziki ang at ayaw nitong magbayad. Wala na po siyang pera kahit isang pusing. Saka, huwag niyo na rin pong sabihin na sa akin galing ang perang ito. Sige, hindi ko sasabihin. Hay, maraming salamat talaga. Ikaw, Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Ate Zhang. Aalis ako bukas ng maaga, makalawa pa ang uwi ko. mag-iingat ka sa bayahe. Hindi mo pa naman kabisado ang pasikot-sikot doon sa kabilang bayan. Opo, alam ko na. Boss, magtatanong lang po. May kilala ba kayong Zubonian dito? Hindi ko pa narinig ang pangalang yan sige po, salamat. Wala akong matandaan na ganyang pangalan. Sigurado ka bang taga-bayan ng Kimshi siya? Baka naman lumang pangalan na ng lugar yon. Mahigit 10 taon na kasi itong address na to. Mahigit 10 taon na ang nakararaan. Tinatawag itong bayan ng Kingxi. Nasa eskinita sa likuran yung lumang kalye. Pakuha po ng gamot, boss. Ano mo ba si Zubonian? Bakit mo hinahanap ang tatay ko? Apo po ako ni Chen Laojian. Pamana po ito ng lolo kong si Chen Laojian. Apo kanya. Gusto ko sana siyang makita, ang matandang si Ginoong Zubonian. May gusto lang po akong itanong ng personal sa kanya. Nasa likod bundok ang tatay ko para kumuha ng halamang gamot. Paglabas mo, sundan mo lang ang maliit na daan paakyat. Doon yun sa may batong bakuran sa kalagitnaan ng bundok. Sinong naghahanap kanino? Ginoong Zuboyan. Ako po si Chen Weigyo. Lolo ko po si Chen Laojian. Apo ni Laojian. Kamukhang kamukha mo siya noong kabataan niya. Ito po ang iniwan sa akin ni Lolo. Pasok ka, maupo ka at mag-uusap tayo. Sabi ng lolo mo, dalhin mo raw ang papel na ito sa akin. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang naglalaho ang sining na ito. Gino, bakit po ba biglang nagsara ng tindahan si Lolo noon? 30 taon na ang nakalilipas. Nagkampihan ang tatay at ang tito mo para pilitin siyang ibigay ang bahay para pagkakitaan. Sa sobrang galit niya, nagsara siya at sumumpang hindi na muling hahawak ng kawali. Pero ipinasa niya sa iyo ang lahat ng kaalaman niya sa pamamagitan ng salita. Ito po ba yung inuuwi ni Lolo taon-taon tuwing panahon ng Bailu? Lokal na ligaw na paminta ng Sichuan. Noong nabubuhay pa ang lolo mo, taon-taon siyang kumukuha nito tuwing Bailu. Paano po ba ito ginagamit? Sabi ng lolo mo, kung sino man ang magdala ng papel na ito, ay siya na ang pinili niyang tagapagmana. Ang mga hilaw na ito ay kailangang dumaan sa 3 pagpapasingaw at 3 pagbibilad. Kailangang maging maingat sa bawat hakbang. Bukas ko ituturo sa'yo. Dito ka na matulog ngayong gabi. Bukas ng umaga tayo magsisimula.
Naghintay ang lolo mo ng 30 taon, kaya hindi na natin kailangang magmadali ngayong gabi. Ginoo, handa na po ako. Bakit ka nagmamadali? Manood ka muna. Sa paggawa nito, bawal ang nagmamadali. Ang hilaw na ito ay may matigas na balat at matapang na lasa. Kung ilalagay agad sa apoy, magiging mapait at mapakla ito. Kapareho ito ng nakatago sa garapon ko. Yung iniwan po ni Lolo. Sa 3 pagpapasingaw at 3 pagbibilad, gumamit ka ng mahinang apoy. Kapag kumulo na ang tubig, hangwin mo makalipas ang 40 minuto. Ikalat mo at ibilad hanggang sa lumabas ang puting hamog. Ang isang pagpapasingaw at isang pagbibilad ay katumbas ng isang ikot. Ang 3 ikot ay aabutin ng 7 araw. Mahinang apoy sa loob ng 40 minuto at ibilad hanggang magkaroon ng puting hamog. 3 ikot sa loob ng 7 araw, pero hindi pwedeng ibilad ng labis, kailangan sa presko at malilim na lugar. Kapag may araw, ibilad lang sa unang 4 na oras. Bawal itong isulat. Itanim mo sa iyong puso't isipan at dalhin mo ito hanggang sa hukay. Tanda ko na. Tapos na to, amuyin mo. Kapag humalo ang amoy na yan sa timpla, masisira ang lasa. Ikalat mo ng manipis, huwag mong pagpatung-patungin. Mag-iwan ka ng espasyo sa bawat isa. Kapag hindi natuloy ng maayos sa araw, amagin yan. Alas 9 na ngayon, ibilad mo hanggang alas 11 saka ipasok sa loob. Pagdating ng alas 3 ng hapon, ilabas mo ulit at ibilad hanggang alas 5. Kailan malalamang tuyo na ito? Kapag hindi na dumidikit sa kamay. Kapag lumitaw na ang pinong asin at namuo ang puti, tapos na ang unang yugto. Ako na ang babantay. Ang huling punta ng lolo mo rito ay noong Taglagas, bago siya tuluyang nagsara ng tindahan. Nagsisi siya na hindi niya agad na ipasa ito sa tamang tao. Pinili ka niya noong 10 taong gulang ka pa lang, dahil natakot siyang baka mahuli na ang lahat. Umabot din siya. Naipasa na niya lahat ng dapat ipasa. Kaya huwag mong sayangin ang 30 taon niyang paghihintay. Ginoo, tatanawin kong utang na loob ito. Utang na loob sa lolo mo. Pagkatapos nito bukas, babalik na ako, hindi na makakapaghintay ang mga nandoon. Kasama na ang 7 araw kong paglalakbay. Tamang-tama para umabot sa palugit ng operasyon laban sa terorismo ng kabilang panig. Kuya Chen, ibinabalik ko na to sa'yo. Sinunod niya ang lahat ng nakasulat dito, walang pinalampas ni isang hakbang. Sinaktan ka ba niya? Umiba ang lasa ng timpla. Sinisi niya ako na maliraw ang inilagay kong hakbang, binawasan ang sahod ko at tinakasan ako. Sinunod niya lahat ng hakbang na to. Wala siyang binagong kahit ano. Sinunod niya lahat, mismong si Mang Fan pa ang gumawa. Kitang-kita ng dalawa kong mata. Hindi na yon maibabalik sa dati. Kukunin ko na itong kwaderno. Umalis ka na. Kuya Chen, patawad. Alam kong nagkamali ako. Kahit murahin o saktan mo ako, ayos lang. Hindi kita mumurahin o sasaktan, umalis ka na. Kuya Chen, nakapasa sa high school ang kapatid ko. Ene, Lene, bukas natin umpisahan. Sa unang salang, hintayin mong mamuo ang puti. Limang araw na lang kayanin mo. ilang araw ka na bang walang tulog? Ang putla-putla mo parang papel. Kulang lang sa tulog kagabi. Ayos lang ako. Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo? Araw-araw, alauna ng madaling araw ka gumigising. Pinapatay mo lang ang sarili mo sa pagod eh. Kaunting tiis na lang, ayos din ito. Parang may kakaiba sa lasa ngayon na. Medyo mapait ba sa dulo o guni-guni ko lang? Baka sa mga sangkap na dumating ngayon ang problema. Wala naman siguro yan.
Boss, may mali sa karning to ah. Ang pait, isang subo ko pa lang, nanunuyo na ang lalamunan ko. Imposible naman po. Baka po naiwan nyo lang ng matagal. Kaninang umaga ko lang ito binili, bagong luto pa nga eh. Ikaw nga ang tumikim. Ibalik mo ang pera ko. Isang kagat lang ng apo ko, isinuka na niya agad. Ano ba tong pinakakain nyo? Ate, kalma lang po. Baka nagkaproblema lang po ang luto ngayon. Papalitan ko na lang po. Anong papalitan? Ibalik mo ang pera ko, 2 order binili ko, parehong mapait, ibalik mo ang ibinayad ko. Boss, lumabas ka nga rito. Anong problema? Maayos pa naman ito kahapon ah. Sira na ang mismong sabaw natin. Umaangat ang pait mula sa ilalim. Sira na ang buong kaldero, paano kung lagyan natin ng asukal? Dagdagan natin ng toyo para matapalan ang lasa. Sira na ang pinakailalim nito. Kahit anong ihalo mo, hindi na niyan matatakpan ng pait. Kailangan na itong itapon, haha. Naku, pasensya na talaga. May problema lang po talaga sa luto natin ngayon. Ibalik nyo lahat ng bayad namin, puro kayo orihinal na resipe, mga manloloko. Kahit mamatay pa ko, hindi na ako babalik dito. Anong nangyayari rito? Bakit napakaraming nagbabalik ng binili nila? Nasira ang pinakapanimpla natin. Pumait ang buong kaldero. Sabi ni boss, sira na raw ang pinakasabaw. Bakit hindi na lang tayo magluto ng bagong kaldero? Gumamit tayo ng mga bagong sangkap at magsimula ulit. Kung may mali sa mismong proseso, paniguradong mangyayari ulit ito balang araw. May problema sa proseso. Yung mga nakasulat sa notebook na iyon. Di ba sinunod natin ang bawat hakbang? Sinunod nga natin pero may pumalpak. Baka mali ang naisulat niya. O kaya sinadya niyang ibigay na mali. Maaasahan ba talaga ang notebook na to? Sabi nila Ofan, baka daw may mali sa proseso. Impossible. Isinulat yan ng bata ng detalyado, araw-araw niya iyang tinitingnan. Bakit pumalpak ang timpla? Sabihin mo nga sa akin kung bakit. Ang mga hakbang na to, idinagdag lang ng huli. Sabi niya, yan daw ang bagong paraan. Kamusta? Ayos ba ang batch na to? Mapait na naman, gaya nung nauna. Umakyat yung latak mula sa ilalim. Bakit nagkaganito? Saan ba talaga tayo nagkamali ng hakbang? Boss Chen, ginawa ko na ang lahat. May mali talaga sa proseso, hindi ko na to kayang ayusin. Humanap na lang kayo ng mas magaling sa akin. Nasayang lahat ng binili nating materyales. Sama mo pa ang sahod nila Ofan, upa at pagpapaayos. Magkano lahat? Halos 20,000. Chen Weidong, buksan mo tong pinto. $8,600, kalahating buwan na kong naghihintay, nasaan na ang pera ko. Pinsan, palugitin mo pa ako ng ilang araw, parang awa mo na. Gagawa ako ng paraan. Bigyan mo ko ng palugit. Parang nagtapon ako ng pera tapos na yon hihingi ka ng palugit. Kung wala kang maibayad, kukunin ko ang pwesto ni Dong bilang pambayad utang. Hindi pwede, pwesto yun ng tatay ko. Hindi pwede, pangalan mo kaya ang nakapirma sa utang. Hakutin niyo lahat ng gamit sa pwesto. Kung kulang man yan, punuan mo sa susunod na buwan. Pinsan, parang awa mo na, maghintay ka pa. Utang ako sa pamilya ko, hindi na ko makakapaghintay. Ngayong hapon, magpapadala ako ng mga tao para hakutin yan. Kung sino pumili, siya ang makakalaban ko. Anong ginagawa nyo? Pwesto namin to. Sino ang nag-utos na hakutin yan? Pumirma ang anak mo sa utang na 8,600. Kukunin ko ang pwesto pambayad, sa anak mo ikaw magreklamo. Siya ang may utang sa'yo, anong kinalaman ng pwesto ko dito? Akin ang pwestong to. Sa'yo, Chen Weidong ang nakapangalan sa rehistro ng negosyo. Pumunta ka at silipin mo. Tumabi ka diyan, huwag kang humarang sa gagawin ko. Kung matapang ka, ikaw ang magbayad ng utang ng anak mo. Lantarang pagnanakaw na tong ginagawa ni Mabiao, isa lang naman siyang tagapamahala ng palengke. Anong karapatan niyang ipasara ang pwesto ng may pwesto? Kaya nga, hindi naman siya ang korte. Saan siya kumuha ng karapatang kumpiskahin ang mga gamit nila? Tay, huwag mo naman akong takutin. Tungkol sa pag-imbestiga sa mga iligal na pangongolekta ng bayad ng mga tagapamahala ng palengke, at ang walang paalam na pagkumpiska sa mga gamit ng mga nagtitinda. Para sa kaayusan ng pagnenegosyo,
Makikipagtulungan tayo sa komite para imbestigahan ang usapin sa mga ari-arian ng mga nagtitinda. Iimbestigahan na nila si Mabiao. 3 taon siyang nangolekta ng protection fee sa akin. Ni isang resibo, wala siyang ibinigay. Tungkol sa mga sinasabi nyo, sigurado ba kayong si Mabiao mismo ang gumawa nito? Tandang-tanda ko pa. Madaling araw noong ika-12 ng Marso, nagdala siya ng 5 tao para sirain ang pwesto ni Wego. Saksi ang 2 mata ko. Kinabukasan niya, sinabi ko agad sa may-ari ng pwesto. Makakapagpatunay din siya na talagang sinira ang pwesto niya. 3 taong protection fee, tapos buwan-buwan pa siyang humihingi ng dagdag na 50 piso. Wala may ipakitang resibo, puro ganito kapirasong papel lang ang ibinibigay. Heto, galing pa noong 1 taon. Sabi niya, kapag hindi raw ako nagbayad, hindi niya ako papayagang magtinda. Salamat sa kooperasyon nyo. Kung may iba pa kayong ebidensya, pwede nyo rin isumite lahat yan. Sapat na ang mga ebidensyang ito. Itawag nyo si Mabiao. Papuntahin nyo siya bukas ng umaga sa presinto para mag-usap kami. Ipadala nyo na ang patawag ngayong hapon. Lahat ng itinaas niyang upa, ibalik sa orihinal na presyo. Siguraduhin maibigay ang mga formal na abiso. Matapos ang investigasyon, walang basehan ang pagkumpiska sa sasakyan. Ibinalik na rin ang multa mo. Sige na, maiuwi mo na ang sasakyan mo. Talaga po. Pwede ko nang iuwi. Ayos na ang lahat ng papeles mo. Sige na, iuwi mo na. Ha 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 ha. Ha. Ha 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 ha. Kapatid, nakabalik na ako. Maligayang pagbabalik. Kuya Zu, nabawi mo na ang sasakyan mo. Ibinalik na nila, napatunayan kasing iligal ang pagkumpiska nila. Buti nga sa kanya, putol na ang buong koneksyon ng Mabiao na yan, ha 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 ha. Kuya Zu, bukas, dodoblehin natin ang ide-deliver na kargamento sa kabilang bayan. Gusto mong doblehin? Lanan. Malalim na amoy ng pugon ang pinakabase. Sa gitna, may bago at banayad na lasang unti-unting lumilitaw. Sa huli, may matapang at kakaibang tamis na nagtatagal sa bibig. Yuyu. Nahanap ko na. Xiao Chen, bakit nag-iba ang timpla mo? Mas malinamnam pa kaysa dati. Binago ko ng kaunti ang resipe. Iwasan mo ako ng isang piraso para matikman. Bakit ganito ang lasa sa dulo? Naiiwan ang tamis sa bibig ko. Boss, anong timpla ito? Ang bango, pabili nga ng kalahating kilo. Grabe, ang sarap. Mas masarap pa kaysa dati. Boss Chen, mas sumarap ang timpla mo ngayon kaysa dati ah. 30 taon ko nang hindi natitikman ang ganitong tamis. Lolo, ito po ang orihinal na timpla ng lolo ko. Uy, bilis, bilisan nyo. Kapatid, mas matindi ang dagsa ng tao ngayon kaysa noong opening natin ah. Huwag ka lang tumayo dyan, halika tumulong kang maningil. Boss Chen, ako nga pala mula sa Fumanlu. Gusto ko sanang makipag-usap tungkol sa pamatagalang supply. Bultuhan ang kukunin ko, kaya sana maganda ang bigayan. Asikasuhin ko lang itong mga nakapila, maghintay ko kayo ng 10 minuto. Ang Fumanlu ang pinakamalaking restaurant sa buong bayan. Pumasok po kayo, boss, para makapag-usap tayo. Madaling pag-usapan ang presyo kung tuloy-tuloy ang kukunin nyo. Walang problema sa dami. Ang presyo, hanggang 15% bawas lamang sa regular na presyo. Deal, 15% bawas. Wego. Naparito ako para sabihin sa'yo.
Nagsara na ang Xincheng, alam ko. Weigo, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo si Papa. Nawala ang pwesto niya kaya hindi na siya kumakain at umiinom. Kinausap na siya ni Mama. Ikaw. Ninakaw mo ang resipe at kinuha ang mga tauhan namin. Kinasabwat mo pa si Mabiao para ipasara ang pwesto at sirain ang tindahan. Anong palusot mo ngayon? Ako ang may kasalanan. Ako ng lahat ang may kasalanan. Dadalawin ko si Papa para kamustahin. Pero yun po sa'yo, sa susunod na natin pag-usapan. Weigo. Ang amoy na to, kinalolo mo to, di ba? Kay Lolo. Ipinamana sa iyo ng lolo mo ang lahat. Ako ang pinili niya. Ang aliwalas. Kusina sa likod, counter sa harap sobrang luwag pa. Ang ganda ng pwesto natin. 10 beses na mas maganda kaysa doon sa palengke. 4,800 ang upa kada taon. 3 buwang deposito, 3 buwang advance. Magbayad muna ng 2,400. Pirma tayo ng 3 taong kontrata. Walang taas upa. Sige, deal. Pirmahan na natin. Ha ha ha. Pre, alam mo ba kung gaano kalayo mula sa Layang Station hanggang dito? Wala pa yan, nagsisimula pa lang tayo. Gawin mong pinakamalaki ang singboard para makita ng buong kalye. Boss Chen, nagbalik na ako. Nagbukas na ang bagong tindahan, kaya ako ang unang pumunta. 8 son, welcome back. Bagsak na si Mabiao. Sabi ng asawa ko, magmadali na raw akong pumunta rito. Natakot siyang baka hindi mo na ako tanggapin, hehe. Weigo, tingnan mo nga kung ayos lang ang taas nitong kalan. Taasan mo pa ng 2 sentimetro. Nakakapagod sa likod pag masyadong mababa. Si Yao Chen, nandito na yung gagawa ng singboard. Tinatanong kung gaano raw kalaki ang mga letra. Pinakamalaking sukat, dapat sakop ng 4 na letra ang buong board. Sulit ang isang taong paghihintay para sa lasang to. Boss Chen, nandito na ako bukas ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ako may late. Boss, magkano tong pata ng baboy? Pabili nga ng isa. Dahan-dahan lang, walang madalian. Marami tayo niyan, kumpleto ang tinda natin ngayon. Umabot na hanggang sa kabilang sari-sari store ang pila. Pangatlong beses na nang sumilip yung may-ari eh. Kalahating araw pa lang, basag na yung buong araw na record natin sa palengke dati. Unang araw kasi kaya dinudumog. Mapanatili lang natin to ng 1 linggo, saka natin masasabing panalo na tayo. Sa sarap ba naman ng timpla mo, sinong hindi babalik, pustahan tayo. Mas dadami pa yan sa susunod na linggo. Tigilan mo na nga yung pustahan na yan. May isa pang batch ng deliveries mamayang hapon. Weigo. Opening ng bagong tindahan nyo, kaya naisipan kong dumaan. Pasok ka, maupo ka. Naghiwalay na kami ni Son Shikiang at bumukod na ako. Alam kong ikaw ang nagbigay ng 500 piso na yon. Wala yon. Heto nga pala ang 500, ibabalik ko na sa'yo. Hindi mo na kailangang ibalik. Sa'yo na yan. Kailangan mo ng pera para makapagsimula ulit. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ayusin mo ang buhay mo, huwag ka nang magpapaapi kahit kanino. Mag-ingat ka rin palagi. Ang ganda ng tindahan mo. Isang taon na ang nakalipas, hirap na tayo sa iisang kawali. Ngayon, baka kulangin pa ang 2. 10 lalabas ang unang batch, sabihan mo na silang maghanda sa unahan. Weigo. Anak, dinalhan ka ni mama ng sabaw. Pasok ka muna, mama ko sandali. Kung nakikita lang sana ito ng lolo mo, alam kong nakikita niya to.
Mahina ang katawan ng tatay mo. Araw-araw kanyang binabanggit. Hayaan niyo lang siyang magpahinga, wag na siyang masyadong mag-alala. Sige na, aalis na si Mama. Alam kong busy ka. Makakauwi ka ba para maghapunan sa Mid-Autumn Festival? Opo, susubukan kong humanap ng oras para makauwi. Isang buwan na tayo, magkano kaya ang kabuang kita natin, hulaan mo. Tol, nagawa mo rin. Isang buwan pa lang, malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Tama na yan, pwede bang maging masaya ka naman kahit saglit? Araw-araw nakasimangot ka, mukha kang ayaw tumanggap ng customer. May exam si Xiaozu bukas, uwi ako para ipagluto siya ng noodles. Ibigay mo to kay Xiaozu, sabihin mo galingan niya sa exam. CJ, kita-kits bukas, Boss Chen.